makasaysayang lugar dito sa Pilipinas, gaya na lamang ng Bigan, Cavite, Bulacan, at iba pang mga lugar. Isa pa dito ang lalawigan ng Laguna, gaya na lang sa Calamba, Laguna, kung saan matatagpuan ang bahay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Samantalang, sa kalapit bayan nito ay ang bayan ng Kabuyaw. Isa na marahil sa pinakakilalang bahay na bato dito sa lungsod ng Kabuyaw ay ang Carpenas Ancestral House na matatagpuan sa Barangay 2, Calle Quezon. Ano nga ba ang bahay na bato? Na bato? Opo, te. Ang nangyari, kasi ang simbahan lang yan. Na ito sa Policar, kundi antik na ho yan. Kasi matagal na kasi yan. Bata pa ako eh. Salamat. Sa akin, parang bahay na bato, parang kinatatakutan ba, parang haunted house. So, ibig sabihin po para sa inyo, makaluma yung bahay. Oo, antique. Pero dito po sa Kabuyaw, alam niyo po yung tinataguri ang bahay na bato. Oh, yan. Yan po. Ito ay itinayo noong 1832. Ang nasabing bahay na bato ay ang pagmamayari ni Dr. Alberto Carpenas Sr. na ika-10 alkalde ng bayan na ito. Kasama niyang nanirahan dito ang kanyang unang asawa na si Francisca at ang kanilang 4 na anak na sina Oscar, Amado, Carlos at Adirita. Aming nakapanayamang asawa ng apo ni Adirita upang lubos nating malaman ang kasaysayan ng bahay. Pa eh. I-minus mo na lang sa 14. Mother-in-law ko ang may-ari, yung pinakabunso sa Maynor, Alberto Campena. Yun ang bunso, yung Adirita. Oo, Adirita. Oo, nakapag-asawa ng Atienza. Kaya ang bahay nito Atienza na kasi nakapag-asawa nga ng Atienza. Dito po, Dati meron yung Ayon na rin kay Aling Dolores, dahil na rin sa tagal ng bahay na ito, ay di maiiwasang may magparandam sa nasabing bahay. Sa aming pagre-research, aming napatunayan na totoo ang sinasabi ni Aling Dolores. Makikita sa larawan ng bodega sa sinasabing bahay na bato, tila ba may nakadungaw na sa bintana na isang lalaking pugot ang ulo at hugis ng isang babae na nakadungaw sa kanilang gate. Ito na nga kaya ang mga naturing na nagpaparamdam sa bahay na ito. Bahay, hindi importante kung maganda man o hindi ang pagkakagawa nito. Ang mahalaga ay kung hanggang kailan ang itatagal ng pundasyon ng mga ito. Lalo na't madaming makabagong materyales ang meron tayo ngayon. Gaya na lamang ng bahay na bato, galing man ito sa makalumang panahon. Alam naman natin mga Pilipino kung anong kahalaga nito sa ating lipunan. Maraming naging pagsalin ng mga disenyo ng bahay na makikita dito sa Pilipinas. Subalit, sa makabagong panahon ngayon, maraming mga bahay na bato ang napabayaan na. Hindi na napapanatili ang kagandahan ng mga naturing na bahay. Siguro, kailangan nating balikan ang simula upang malaman natin ang kahalagahan ng mga ito.